Ang ating pong topic or subject ngayon is about theology of music, praise and worship under our online institution, Mobile Bible School. In the short-term course ng Music and Arts, third session na po tayo. Today is Tuesday, 20th of February 2024. And the time is 7:41. I'm your teacher, Brother Roderick De Vera. So what we'll discuss? Ang today's topic natin ay about biblical foundation of music, praise and worship pa rin. I'm sorry sa typo error natin. Letter A, the definition of the word music in the Old Testament. Letter B, the definition of the word music in the New Testament. Letter C, the role of music in the New Testament. And letter D, what music is not. So we will tackle about the misconceptions about music in relation to worship. So ayan. Before we continue, let us pray. Father God, marami pong salamat sa gabing ito. Continue to bless everyone. At ganoon din, Panginoon, ay hinihiling namin ng patnubay mo sa aming pag-aaral, ang patnubay ng Banal na Espiritu na siyang dakilang tagapagturo namin dito sa lupa. At dalangin namin, Panginoon, bigyan mo kami ng illumination sa magitan ng iyong mga salita. Guide us through your words and give us victory through this institution that you have given us as a precious gift bilang mga ministers of your word. Maraming pong salamat. Ito po ang aming salamat dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen! Sa mga nakasubaybay sa atin pong live stream, paki-type po kung saan tayo naroroon. Saan tayo nakasubaybay, anong lugar po tayo nakasubaybay. And if you're proud of your church organization, you can also type your church organization. Nandun na rin po si Sister Rowena Luyon. Ayun, magandang gabi po sa inyo. So start na tayo sa letter A. Biblical foundation of music and praise and worship. Ang i-define kasi natin dito is not the music in terms of music instruments or any related ang tawag dito, mga synonymous sa salitang music. Hindi yon ang ating kukunin, kundi yung salitang word by word na music. Sa Bible, ang music na salita in King James Version ay may letter K. Kasi sa King James nung 1611 ay ang music nila may letter K po talaga. So tinanggal na habang dumadaan ng panahon, tinanggal na nila letter K. So ang unang salitang music in Hebrew, syempre Old Testament ay Hebrew po yan na isulat. Sa 1 Samuel chapter 18 verse 6, ang sabi po, and it came to pass as they came, when David was returned from the slaughter of the Philistine, that the women came out of all cities of Israel, singing and dancing to meet King Saul, with tabrets, with joy, and with instruments of music. Yung salitang music po dito sa 1 Samuel chapter 18 verse 6 is shalosh. At ito po yung Hebrew word niya, shalish, o salosh. Parang pabilugin nyo ng konti yung salitang shalosh. And ang sabi dito, third part name of a measure o a musical instrument may be 3-string triangular shape or 3-barred. The third form use triple, that is as a musical instrument, a triangle, perhaps rather 3-string lute, also indefinitely great quantity, threefold measure. So, to make the long story short, at ito po ay 3-string, tatlong string siya na musical instrument. Okay, so shalosh.
Kaya ang tinutukoy na music sa Bible o music of instrument is yun nga, music instrument na shalosh. Then another term for music is shira o shir. Shira. Shir o silent a, shira. Mababasa po natin sa Ecclesiastes chapter 12 verse 4, and the doors shall be shut in the street when the sound of grinding is low, and he shall rise up at the voice of the birds and all the daughters of music. Daughters of music, ibig sabihin daughters of what? Shira, shall brought low. Ibig sabihin po ay lyric song, religious song, song of Levitical choir, song or ode. Kaya ang daughters of music, parang daughters of choir, yung members sila ng choir, Levitical choir or anything, doon po nagamit yung salitang music na shira. And last but not the least, so pag nabasa natin yung salitang music sa King James Bible, tatlo ang meaning po niya, no? Yung una, yung shalosh, ikalawa yung shira. Yung shalosh ang tinutukoy ay instrument, yung shira ang tinutukoy ay mga tao na kumakanta ng choir. Okay, yung ikatlo naman ay sabi sa Lamentation chapter 3 verse 63, behold, they're sitting down and they're rising up, I am their music. Ako ang kanilang music. Mangina. Yung mangina nila ay ibig sabihin mocking or derisive song. Parang pang-asar na kanta. Yun. Nung kapanahunan namin, batang 90s, may kantang may kantang sumikat din na pang-asar na mga kanta. Maraming ganun, mga pang-asar na kanta. Ayoko nang kantahin. Ayoko mga-asar. So, ayan po. It is a satire music. Ayan o, satire. Satir. Ibig sabihin ni satir ang tawag doon. Ibig sabihin ng satir. Sarcastic. Yun yung dapat kang sasabihin. So, yun yung music in the Old Testament. Ano po? Ano yung tatlong yon? Shalosh. Second is shira. Katlo, mangino. Kaya pag sinabi music, sa definition ng Old Testament, ay pwedeng tatlong bagay. Ulitin ko po Una is yung triangle. Yung tatlo, triangular shape with three string instrument. Ikalawa is yung pinapatukuyan niya ay choir. Katlo, I am their music. Ako yung kanilang kinakantahan ng pang-asar. Ganon. Yun yung tatlong ibig sabihin ng music in Old Testament. Ngayon, sa New Testament, isang beses lang lumitaw ang salitang music. The word music in Luke chapter 15 verse 25 lamang po mababasa. Sabi doon, now, his elder son was in the field, and as he came, he drew nigh to the house. He heard music and dancing. So, nung lumapit, ito yung elder son, ibig sabihin yung panganay. Ang kwento na to ay sa prodigal son Yung panganay, nung galing siya sa field, pumunta sa bahay, habang papalapit siya, nakarinig siya ng music and dancing. Okay, so this verse in the Bible was the first and last verse where the word music could be found in New Testament. First and last, wala nang ibang salitang music, word by word, na mababasa tayo. Maliban lang sa Luke chapter 15 verse 25. One time, nag-challenge ako sa mga mga musician. Parang seminar ito about worship. No, and mga musicians, mga worship leader, and I asked saan nyo mababasa yung salitang music sa New Testament. And ayun nga, walang naka-quote. At ano ba ibig sabihin nito? Hindi ko sinabi doon kung ano ibig sabihin. Sinabi ko lang kung saan. But what does this word define in Greek Bible? Ano ba ang ibig sabihin niya, no? It means simply a what? Symphony or a concert of instrument. Hindi natin mababasa as music sa Greek. Ang basa sa Greek ay symphonia. Kaya yung word
na symphony na naririnig natin ay Greek word siya ng salitang music in English. So, naging ano lang, transliteration din in English. O, di ba? Kaya yung salitang symphony is a Greek word in original na ang tawag doon, sound. Okay? So, symphony. Ano ibig sabihin ng symphony? Ito na. So, ang code from Strong's Concordance is G4858. Ito po yan. Ang ibig sabihin po sa G458 ay symphony. Pero, ang kanyang root, ito, symphony, sa G4859 is unison of sound. That is a concert of instrument or harmonious note. Pag sinabi mong symphony, hindi isang instrument lang. It involves two or more instrument. Okay? Kaya yung salitang I heard music, marami sila. Marami. Hindi isang instrument lang. Okay? Sa Old Testament, pwedeng isang instrument lang tutukoy ng music, pwedeng tao. Dito sa New Testament ay konserto ang ibig sabihin ng music. Kaya kapag may nagsasabi ng definition ng music, clear nyo, alin doon. Okay? Alin doon. Kung biblical tayo, so bali 4 na definition na ng music. Ano po? Sa Hebrew, 3, isa sa New Testament. At pag sinabi natin New Testament, pag sinabi natin music, hindi lang isang pag word by word pag word by word ang sinasabi ko, symphony. Hindi mo pwedeng sabing symphony na isang isang instrumento lang. Kaya mga nagkokonserto ng symphony. Ito, naghanap pa ako maliban dito sa ating app. Ito po ay, kung makikita niyo po ito, pwede po ito i-download, MySword. Sa mga gustong humingi ng link ng MySword, hindi nyo po makikita ang MySword sa Google Play Store. Bibigyan ko na lang po kayo ng link kung saan nyo pwede yan i-upload. At ganito po ang makikita nyo. Makikita nyo dyan talaga. Ang kagandahan nito ay merong Greek lexicon sa tabi kung saan makikita nyo yung Strong's definition. Okay? And meron pang isang app, interlinear naman tong isa kasi ito itong itong word, root, kung ano lang yung pinaka word niya na root, hindi siya ayos as a sentence. Dito naman sa isa, ito ay Hebrew and Greek interlinear, mada-download nyo po ito sa Play Store. So ito yung second opinion natin. Same ang ibig sabihin, di ba? Lexical, symphonia, noun feminine, symphonia, harmony of instruments, plural. So yun yung music. Kaya pag sinabi mo music sa New Testament ay harmony of music. Ayan. From symphonos, unison of sound. In example, a concert of instrument, harmonious note, usage, music. Translated as music. That's why, yung music definition natin ngayon, pag kumanta ka, music. Pag narinig mo yung ibon, may tono, music. Diba? Pag tumugtog ka ng gitara, music. So, ang tawag is general, technical term. Modern usage na ngayon. Pero pag biblical usage, strict tayo sa biblical usage, pili ka lang sa 4 na ito. Dahil ang ating sole authority ay Bible. So, natuto tayo about this one, po. So, mag-take note kayo or screenshot nyo po yung ating presentation or pinapanood ngayon dahil maganda pong resource ito. Next po tayo, second topic po tayo ngayon, music in the New Testament. So, nakadiscover ako ng 10 role ng music sa New Testament. At last na pag-aaral natin, roles of music in the Old Testament. Yan, tinalakay po natin yon. Sa mga hindi nakakaalam ng roles of music in the Old Testament, panoorin nyo po at maglalagay ako ng link dito po sa atin pong live streaming or ipopost po natin or i-replay po natin sa reshare natin sa page. So ayan, ano kaya ang mga roles ng music in the Old Testament?
What are these roles? So I have discovered 10 roles of music in the Old Testament. So number 1, first role. Ito muna at basahin po muna natin to. Music in the New Testament, in the tapestry of Christian worship and community life, music weaves a profound thread, offering avenues for spiritual expression, teaching, solace, and celebration. These verses will explore you today from the New Testament, illuminate the rich tapestry of musical engagement within the Christian faith, from Ephesians to Colossians to James, actually from Matthew to Revelation po ito. We'll delve into how music through psalms, hymns, spiritual song serve as a conduit for spiritual connection, mutual edification, and heartfelt devotion to the Lord. So join me as we unravel the significance of music in the New Testament and its enduring resonance within Christian community. From Matthew to Revelation po ito. So any related about music or song ay daanan po natin. In general term na or technical term na po, hindi yung konsyerto na tinatawag kanina na music. Okay. So, ayan. Number 1. Number 1. Roles of music in the New Testament. Spiritual communion and sense of unity. Spiritual communion and sense of unity. Sa Matthew chapter 26 verse 30, sabi po dito, and when they had sung an hymn, they went into the Mount of Olives. Sino daw yung nagsang ng hymn? Ito po ay nung panahon na sila po ay nasa Holy Communion. Kaya spiritual communion, sense of unity because they're united that time. In the New Testament, the role of music in worship is exemplified in verses like Matthew 26:30 and Mark chapter 14 verse 26, where we witness Jesus and his apostles engaging in singing hymns after the Last Supper. This highlights the importance of music as a means of personal and corporate worship in the Christian faith. So this verse shows the significance of music in facilitating spiritual communion and praise within Christian community. Alam nyo, meron ako na-realize nung nakita ko ito. Ang nakalagay dyan, spiritual communion and sense of unity. Pero magtataka ka, nung sila ay kumanta ng hymn, yan din po yung panahon na si Judas ay umalis na at pagkakanulo na si Jesus Christ. Diba? Kaya sa communion natin sa ating kapwa, ay higit nating ilaan sa communion natin kay Lord para mas maintindihan natin at yung grace na binigay ni Lord sa atin ay maibigay pa rin natin sa ating kapwa. Biruin mo yung tipong alam naman ni Jesus Christ na ipagkakanulo siya o huhudasin ni Judas pero hinugasan pa rin niya ng paa. Diba? Ang feet washing alam ko is Thursday nangyari and then Friday po yung Last Supper. Doon na rin po yung po sila nagpray sa Gethsemane si Jesus Christ at kinuha na po at binigyan na ng napakatamis na halik ni Judas. Yan. So may learning dito na ang kasama mo sa communion ngayon ay pwedeng hindi mo makasama pagdating ng panahon, no? Kahit gaano ka kagaling na leader. Kaya si Jesus Christ, kahit gaano siya kagaling na leader, may Judas pa rin siyang nakasama. So, merong iiwan, merong mang-iwan or aalis. Just continue to have a spiritual communion with God. Okay? And with your core, with the members of the church. Everybody, no, kapatid, kahit umalis man yan sa church nyo, still, wag nyo aalisin yung relasyon nyo sa isa't isa. Okay? Wag nyo aalisin. Dahil kung ano yung kinakanta nila sa church, yun din kinakanta nyo. And kung paano yung pag-glorify nyo sa Panginoon, ganun din yung pag-glorify natin. Kaya kahit napaka-konti nyo lang sa loob ng isang church, halimbawa ay nagsisimula ka pa lang and dumating yung panahon, 3 lang kayo, mostly sa prayer meeting, di ba? Naranasan ko prayer meeting. Ako, si Macy's at saka isang aso. Walang dumating. Pero still, we prayed inside the church.
Kubo pa lang yung bahay namin doon sa baryo. At ang pinakamahalaga kasing communion dyan ay yung communion natin kay Lord at magpatuloy lang tayo. Pakita natin yung sense of unity natin sa ating mga kapatiran. Okay? Wag i-unblock nyo na siya. Baka may tinamaan dyan. So, yan. Number 2. Role of music in the New Testament. Singing as spiritual expression. So, sabi po dito sa Ephesians 5:19, speaking to yourself in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Ang Greek word ng salitang psalms dyan ay psalmos. It refers to the songs or hymns. Syempre, yung inspired na spiritual song. Okay? Spiritual songs likely refer to song inspired by the Holy Spirit, which is the Psalms of written by David and other writer, kasi ang Psalms, hindi lang si David ang nagsulat po noon. Mayroon siyang co-author, compiled songs po kasi yon. And this verse emphasizes singing and making melody as expression of worship to the Lord. Kaya ang pagkanta sa New Testament, it is an spiritual expression. Okay? Speaking to yourself. Kaya merong dito na yung salitang making melody in your heart, itong in ay hindi encardia, kundi tecardia. Maliban sa salitang in, pwede pong i-express ito na making melody with your heart, the Lord, with your heart. Tecardia. At may mga correction po yan na nabasa ko sa ating mentor na si Bishop Solmerin sa kanyang book na Theology of Music din. Pag sinabi mong tecardia at salmos, galing din yon sa salitang psaltery na ang tawag doon, ng kwerdas. Tawag doon, mag-pluck, yon, plucking. P-L-U-C-K, to pluck a string. Yun ang root kasi noon. Okay? Kaya, singing as spiritual expression, yun yung ikalawang role. Ano yung unang role? Puro S po ito, spiritual communion. Second is singing as spiritual expression. Making melody with your heart to the Lord. So, may kagalakan yon. And then, ikatlo, sharing and teaching. At sabi po sa Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly in wisdom, teaching and admonishing one another in psalms. Ang pagtuturo nila at pagpapalakas sa isa't isa ay nasa loob ng psalm, hymn, and spiritual song. Singing grace in your hearts to the Lord. Kumbaga habang kinakanta mo, natututo ka na din. Kaya kahit sabihin mo nagkakantahan kayo, basta naintindihan yung kinakanta nyo, natututo ka. Kahit bago yung kanta, nag-aaral sila ng bagong kanta, and na-encourage sila at the same time. Yung tipong parang nakarinig ka ng bagong kanta na nagrema sa'yo, talagang napakatindi. At isa sa mga nagbigay sa akin kanta noon ay yung Lord, I Give You My Heart na kanta. Ang tawag ng iba doon This Is My Desire. Kantayin natin, This Is My Desire. Ang title po ng Lord, I Give You My Heart. Yun, napakaganda. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Yun, talagang antindi ng impact noon. Pero habang tumatagal, parang yung first impact niya medyo nawawala. No? Pero dapat pala, kapag kinakanta natin yung kanta, still, kailangan ma-admonish tayo, maturuan tayo ng laman kung ano talaga yung sinasabi ng kantang yon. Mostly, kung ang tinutukoy dito is Psalms, no? Psalms 23 pa nga lang, malaking impact na. Dami mo nang matututunan doon, di ba? That the Lord is your shepherd, we shall not want, He makes us to lie down in green pasture, lead us beside the still water, He restores our soul, di ba? So, ang dami. I-recite ko sana hanggang 1 to 6. So, para hindi na tumagal, sharing and teaching, similar to Ephesians 5:19. This verse stress the teaching and admonishing aspect of singing. The Greek words for psalm, hymns, and spiritual song carry the same meaning sa Ephesians, Psalmos. And singing is seen as a means to share wisdom and encourage one another in the Christian faith. At ang kagandahan kasi kapag kinakanta mo yung verse or yung nababasa natin, ay mas madali mong makabisa. Ang tawag dun is mnemonics. Madaling ma-memorize. Meron akong papakitang verse. Halimbawa, Matthew 6:33. I'm just sharing this. At
Kung ito'y kakantahin, sige nga, bigyan nyo nga ako ng tono. Sigurado ko dyan, alam na alam nyo yung tono niyan. Sino po yung gustong kumanta dito, mag-unmute? Marami ditong magagandang boses eh. Try nga natin, parinig nga natin sa madlang people ang ating boses. Sino gusto mag-volunteer na kakanta dyan? Ayan na. Sige po, sige po. Hello, hallelujah. O, di ba? Di ba, para ano siya? Ang ganda sa pakiramdam. Para kang, totoo yung sinasabi dito eh, na ang simpleng pagkanta, nakakapag-admonish at natuturuan tayong lalong mag-trust kay Lord. Lalo na kung sasamahan nyo ng magandang boses tulad ni Sister Mirna. Diba? Praise the Lord. O yan. Mute na tayo. Baka may marinig tayo dyan mga mamaya, mga batang naglalakad or dumadaan. So, praise God. Thank you sa napakagandang boses. Yun talaga yung melody na pwede nating sikat na kanta po yan. Seek ye first the kingdom of God. And ito namang isa, paano kung walang melody? Manghirang ka ng ibang melody sa kahit mga worldly melody, ganyan, or any popular melody na rin na alam natin. Hindi naman sobrang worldly, ibig sabihin mga kantang pambata. Nagturo ko ng Old Testament survey sa Bible School. Pinakabisa ko sa kanila yung 12 Sons of Jacob. Ang hirap nilang kabisaduhin, pero nung kinanta namin, bibigyan ko kayo ng ng technique. Kinanta namin yung 12 Sons of Jacob, ang bilis nilang nakabisa. As in, wala pang saglit lang talaga eh. Kakantahin ko sa inyo, 12 Sons of Jacob. Ang kanta ay London Bridge. Tignan nyo. Try nyo akong sabayan habang kinakanta ko. Kakantahin ko ng 3 ulit. Try nyo subukan. Mamaya, bago kayo matulog, kabisado nyo na lahat ito. Testingin natin, Reuben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulun, Joseph, Benjamin. Sinong makakabisa dyan ng madali? Di ba ang hirap? So, ang gagawin natin, lapatan natin ng kanta. London Bridge. Reuben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulun, Joseph, Benjamin. Yun yung aking habang nagwawalis ako, nagdidilig ako sa Bible School, doon po sa Ordaneta. Nakabisa ko siya kasi saglit lang. Naging beat and hymn, and then na-memorize. Ang tawag dyan is mnemonics. Isang technique para mabilis natin makabisa ang medyo mahirap at komplikadong kabisaduhin. Kaya yung katulad kanina, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, diba? Ang daling kabisaduhin niya kasi meron siyang lapat na tono. So, try nyo yung kantahin. Ulitin ko, Reuben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulun, Joseph, Benjamin. At tignan nyo, subukin lang natin o wala. Pero may re-recite ko sa inyo. Reuben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulun, Joseph, Benjamin. Kasi nakalagay na sa isip ko yung kanta pero hindi ko na nilagyan ng tono. That's why mabilis natin siyang makabisa. So I-challenge nyo, try nyo gawin ito and subukan nyo naman sa 12 apostles. Sino ang magaling dito magkabisa na kabisado lahat ng 12 apostles? So I-challenge you, try nyo po. Ito rin, lagyan rin nyo ng lapat ng kanta yung Fruit of the Holy Spirit at meron akong kanta rin na chini-cheer kasi ito ng mga bata sa pinapanood ng aking anak na babae. And kaulit-ulit sinusundan ko yung mga bata na kumakanta sa naka-download yun sa laptop. Sinasabayan ko rin hanggang nakabisa ko na rin siya. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. At Fruit of the Holy Spirit yung kanta na yon. So try nyo maghanap ng mga ganon at mas mapapadali. Walang age limit po kapag dating sa kanta, kapatid. Walang age limit. Kahit hirap na hirap kang magkabisa, pag dinamo sa kanta, madali mo makabisa yan. So yan yung sharing and teaching. Possible, yun yung mga type na ginagawa nila noon.
mga kapatid, may mga popular na nakadiscover ako ng isang pinaka-old na may musical piece ng Greek song. Hindi siya Christian song, pero song siya para sa namatayan ng panahon ng Greek at meron siyang indication kung ano ang tono at saka time ano niya, time signature. Nakakatawa nga eh. And pinakinggan ko, para kung nag-time travel nung panahon nila Jesus Christ kasi mga 100th century AD, as in panahon pa lang ng mga post-apostolic period. And na-imagine ko tuloy, ganun din yung kanilang hymn ng pagkanta. So, napakaganda. Mamaya, sa huli, i-try, pa-remind nyo sa akin, i-play natin. So, number 4, fourth role of music in the New Testament, sorrow and sadness. Okay, so Matthew chapter 9 verse 23 to 24, ang sabi diyan, when Jesus came into the ruler's house and saw the minstrel and the people making a noise, he said unto them, give place, for the maid is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn. Kaya, nung panahon ni Jesus Christ, kapag may namatayan, may mga tumutugtog din. Okay, may minstrel na tinatawag. Pero yung Greek word ng minstrel dito, ay hindi katulad din ng Greek word ng minstrel dun sa Old Testament. Actually, ang Greek word ng minstrel ay uletes, and ibig sabihin ni flute player. Kaya itong minstrel na to ay flute player. Pero yung pinaka-root niya talaga is flute aulos. No? Yun yung ibig sabihin ng flute sa Greek. So we read of flute players mourning the death of a girl. And there's another verse then where Jesus compared the Pharisee to the children at the marketplace playing the flute, expecting dancing. So yung salitang dancing naman ay orkeomai. Sa Matthew 11:16 verse 17 and Matthew chapter 7 verse 32, yan yung parang kinumpare ni Jesus Christ yung mga Pharisee sa mga batang nag-flute pero hindi naman sila sumasayaw, gano'n. Hindi sila kumakanta, ganyan. So, yun po yung parang context nun. So, madali na hanggang ngayon naman, di ba, pag may namatayan, pupunta ka sa loob ng bahay ng kapatiran, yung family, pupunta kayo doon, maglalabas ka ng gitara o piano, and then tutugtugan natin sila. Kaya napakaganda rin yung may bumibisita tas kinakantahan kayo paggabi. And after that is mag-share ng verse and then another kanta. So, madalas po yan nangyayari sa ating mga kapatiran na may mga yumaong kamag-anak o kaibigan. So, baka meron currently na ganyan sa inyo. So, di ba ang sarap sa pakiramdam na inaawitan tayo. So, sorrow and sadness. Yan yung role sa New Testament pa lang. Ginagawa na talaga siya. It is biblical. Okay po. And fifth role of music in the New Testament, syempre, is to celebrate. Is any among you afflicted? Let him pray. Is any merry? Let him sing psalms. James chapter 5, verse 13. So, yung sing psalms naman ay salyo. Kung merong salmos, meron ding salyo. So, it implies making music. Yung salyo, yung tinatawag na yun yung tuplak. Yun yung ibig sabihin ng salyo, tuplak. So, often with instrument. Okay? So, this verse suggests that music can provide solace in time of affliction and serve as means of celebration and joy in times of happiness. Kaya kapag ang tao ay masaya, natural na napapaawit sila at parang hinahayaan ni Apostle James o ni Santiago na ang taong masisiyahin ay normal lang na dapat umawit din. Huwag niyong pipigilan pag napapakanta yung mga kasama niyo sa bahay. Minsan pag kumakanta, lalo na kapag di maganda boses nila, dinadaan na lang sa banyo, no? Masaya lang yan, kaya ganun. Maliban sa malungkot, kumakanta, masaya, kumakanta rin. So, biblical yan. Okay, it's also a command. Is any merry? Let him sing praise. Let him, hintulutan nyo. Yun yung ibig sabihin. Huwag nyo silang pipigilan. Okay po. And another role of music in the New Testament, singing to celebrate
in Luke chapter 15 verse 25, yan po yung kanina na nabanggit natin sa umpisa where nabasa natin yung salitang music about the prodigal son, yung elder nung galing sa field. Sabi niya dito na his elder son was in the field. As he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing. So that means when the prodigal son returned in their house, there are music and dancing because Jesus said it that the prodigal son was once dead and alive again. Kumbaga, yung tatay ay nagpa-celebrate kasi dati nang patay ito, nabuhay muli, naligaw, ngunit ngayon natagpuan, was lost and is found. So that's the reason why some churches of today uses music in their on their churches to celebrate as a lost souls that was found by Jesus Christ. Amen. Kaya napapaawi tayo ng hymno, isa yun sa mga dahilan kung bakit may music sa ating tahanan. At ang matindi rito, ang salitang music na ginamit ni Jesus Christ dyan na kapag mayroong na-save na soul ay symphony. Ibig sabihin, hindi lang piano lang o gitara lang. Parang marami silang instrument. Okay. So may tambourine, merong piano, ang tawag doon, marahil xylophone o psaltery, ganyan. String guitar o string, mga harp, yan. Wind, like flute. So yun po, symphony siya. Kaya, mapapansin natin sa loob ng church ay may symphony rin. Nagko-concerto din sila. So, number 6. Sixth role of music in the New Testament, song of salvation for the lost. At midnight, Paul and Silas prayed and sang praises. Sang, nakalagay, praises unto God. Kasi yung ibang mga word dito, may nabasa kong mga books or nababasa ng mga books, sinasama nila yung salitang praises and they shouted or they say. So kapag may sinabing praise and they say, then yung quote something, hallelujah, mga ganun. Sinasabi nila ay kanta na yon. Wala naman actually sinakalagay na they sang praises. They praise lang and say. Kasi ang praises ay papuri na pwede kang magsalita, purihin ng Diyos. Mabuti ang Diyos. Ang Diyos ay manlilikha. That's already a praise. Hindi siya sang. Okay? Kaya yung nabasa ko kaninang book, sabi niya, halimbawa yung Magnificat, Magnificat, yung si Virgin Mary ay nanalangin and he praised God, sabi niya doon. And then sabi nung book na yon, kanta daw yon. Tulad ng mga angel ay lumitaw sa langit and then they shout, sabi doon, di ba? Ang sabi nung book, they sing, pero ang nakalagay shout, hindi kumanta yung mga angel. Parang natalakay natin yung last week, no, that not all angels sing. Wala sa Bible. Hindi natin nabasa na ang mga anghel ay kumanta. Sa Tagalog mababasa natin, but we corrected it. Kaya yung mga nagtataka kung bakit ko nasabi yon, panoorin niyo po yung ating lesson na angelology. Tignan niyo yung mga verse doon. Nandun din yung mga Greek in compare sa Tagalog at katabi niya yung Greek and English. Talagang hindi talaga kumakanta yung mga angel na sinasabi na kanta daw yon. Kahit sa Revelation, hindi kumanta ang angel doon. So, the reason why Paul and Silas evangelized the keeper of the prison is none other than a song of salvation. Bakit song of salvation? Kasi ang nakalagay doon and they sang praises unto God, and the prisoners heard them, and then nagkaroon ng earthquake, di ba? Kung if we will continue to read that, at nakita nung banta yung keeper of the prison, nakabukas yung mga pinto, and then magpapakamatay na siya, and then sabi pinigilan siya ni Pablo at Silas, and sabi niya, paano po ako maliligtas? What must I do to be saved? Bakit yan ang tanong na nabuo niya? Bakit niya na-realize na kailangan niyang masave? Diba? Isa lang ang dahilan. Yung kanta ng papuri nila Pablo at Silas is a gospel song, a song of salvation. Probably about Jesus Christ, that we are all sinners and we need Jesus Christ. He is our Redeemer. He bear all our sins. So, na we are damned to hell and there's a hope of heaven and Jesus is there, He will return.
So possible, may tono yung mga bagay na yon kasi sang praises eh. Pinuri nila ang Panginoon. Maraming salamat, Ama, sapagkat binigay mo ang iyong anak. So, para sa Panginoon. And then habang naririnig siguro ito ng prisoner, kasi nakalagay dyan, no, prisoner served them. That is an evangelical song. Hindi lang basta nagpuri. They sang. They use a song to evangelize. Okay? Kaya, minsan ang nakikita ko, may mga nagko-concert, mas ginagamit nila yung type of music or catchy beat instead na mag-sink in kung ano yung sinasabi ng kanta. Okay? Ang beat ay may kapangyarihan sa laman, pero yung wordings ay may kapangyarihan sa kaluluwa. So, choose kung ano ang uri ng magandang gawin. Okay? Kaya, kung dalawa sila, it's up to you. So, yan yung isang role ng music in the New Testament. Song of salvation for the lost. Kaya, hindi natin pwedeng sabihin na walang evangelical song nung ano. Hindi ginamit sa pag-evangelize ang musika or kanta. Okay? So, maling katuruan yon. So, symbolically, used word for admonition. So, yung music or any music instrument, ginamit din siya para sa admonition or to realize something as an illustration. Kaya nakalagay dyan symbolically. In verse 13 ng 1 Corinthians chapter 1, sabi doon, though I speak with tongues of men and of angels, have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. Diba? Brass or cymbal. Kaya, musical instrument din siya, ginamit siya for admonition. So, Paul wrote of sounding brass and clanging cymbal in describing speech without love. So, later, in the same letter, sa chapter 14, verse 7, Paul uses the sound of musical instrument to illustrate the importance of being understood. Ito yung sabi niya, in even things without life-giving sound, whether pipe or harp, except they give a distinction in the sound, how shall it be known what is pipe or harp? So, distinction. So, yun yung tinutukoy niya. Ano po. Kaya, ginamit din yung mga musical instrument as symbolical for admonition. So, yun yung role ng music in the New Testament. Pati simbolo nilagay ko. Kasi lahat ng word na may inclination sa music, isinama ko dito. So, I discovered 10 and nandito na tayo sa pang-ikapito sa mga bagong dating sa ating live streaming. Magandang gabi po. Habang wala pa tayo sa tatlong huli at meron tayong review mamaya, what music is not in relation to worship, ay mag-antabay po tayo. I-share po natin to sa ating mga worship team. Napakahalaga po nito para malaman natin at ma-realize natin yung mga misconception about the word music at what is biblical music. Okay? So, magandang gabi po sa mga bumabati sa ating live streaming. Sister Mirna Pre from Rosales, Pangasinan. Napakalapit nyo lang po sa akin. Dito lang po ako sa Nueva Ecija, Lupao. Baka pwede tayong mag-Starbucks minsan. Meet tayo sa Rosales. Blessed evening din sa ating masugid din na taga-subaybay, Brother Bernard Bisnar, Brother Joseph, Brother June, Brother Bernie, si Brother June from Labrador, Pangasinan, Joseph Alvin from Taylor, Montoya. Saan po yung Taylor, Montoya, Brother Joseph? Parang hindi ako familiar. So, God bless us all. Shout out. Sabi ni Brother Bernie and daughter and soldier of Jesus Christ. Name, amen. Hello po from Pamplona, Cagayan. Thank you po, Brother Benny, sa inyong pagsubaybay. Parehas tayo na ako'y Ilocano po ito. Ako nalahian ng Ilocano kasi yung mga magagandang lahi ng Pilipina ay nandito sa norte daw eh. Kaya dito ko na ikamang. Gandang gabi rin po, Brother Alvin Holito.
from Indang Cavite. I encourage you, pa-share po ng atin pong live streaming. Just pindot share. Simpleng pindot lang, dalawang pindot lang yan. Or share natin sa ating mga GC. So ayan, continue po tayo mga kapatid. At kung may katanungan kayo, i-prepare nyo na mamaya. Or i-prepare nyo na ngayon and then i-ready nyo na i-type para hindi nyo makalimutan. So number 8 na tayo. Madali or malapit na tayo matapos dito sa ating 10 roles of music in the New Testament. Number 8, symphonies for worship in heaven. Syempre, di ba? Pastor, sabi mo, yung mga angel di kumakanta. Hindi kumakanta, pero may tinukoy na kumanta doon. 24 elders, kumanta sila. They sang a new song. In the book of Revelation, with its heavenly scenes, closes the New Testament with many reference to song and music. Hymns glorifying God, the Lamb. So, sa Revelation 5, 9-10. And in Revelation, or the same verse, recite the portion of John's vision where 24 elders are each holding a sithara. Sa King James Version, harp lang nakalagay, pero ang totoo sa Greek ng harp ay sithara. Diyan galing yung word na gitara, kapatid. Okay, kung bakit yung mula sa harp naging gitara ang tuno, ang wordings niya ay dahil sa Greek word na sithara. So as they fall before the Lamb, as they sang a new song, you are worthy to take the scroll and to open its seals, because you because you basahin natin Revelation chapter 5 verse 8-9. Naputol diyan na-delete ko kanina siguro. Yan, itutuloy ko po para para hindi bitin. So, Revelation chapter 5, ito po ang sabi niya. Because you are worthy to take the book. Yan. And to open the seals thereof, for you was slain, and you has redeemed us to God by the blood out of every kindred, and tongue, and people, and nation. So, yun yung kanta. Yun yung kanta nila. Kinot yung kanta. Ano man tono? We don't know. Wala tayo sa langit eh. Pag may nauna sa inyo, sabihin nyo sa amin kung ano yung kanta. No? Kung sa langit kayo pupunta. Hopefully, syempre lahat naman tayo tungo doon. So, glory to God. Sa mga bagong dito na hindi pa tumanggap kay Lord, tumanggap na kayo para marinig nyo rin kung ano yung tono ng kantang ito. Ano po? Manalig kayo sa Panginoon. Magsisi po kayo sa inyong mga kasalanan at maglingkod kayo sa Panginoon. So, ayan. Symphonies for worship in heaven. Walang nakalagay ni angel. Itutuloy ko ito, no? Hindi kumanta yung angel. And the four beasts said lang, Amen. Yun lang sabi doon, said. Kahit yung Alleluia, yung 4 na Alleluia sa Revelation 19 ata yun, hindi naman siya kanta. Hindi rin po siya kanta. Di ba? Revelation 19, and after this, I heard a great voice of much people in heaven saying Alleluia. Saying lang, hindi singing. Saying Alleluia. Yung salitang saying, Lego po yan. Ayan, Lego. At hindi po Salmos. And glory, honor, power unto the Lord. Marami dito na sinasabi, nakita rin yung mga anghel sa langit, and they say or they shout. Say and shout. Hindi sing. Wala pong nakalagay na sing. So, yan po. Symphonies for worship in heaven. Ginagamit po ang instrument din. Ito nakakapagtaka, no? Sabi nila, hindi mo madadala ang mga kayamanan mo sa lupa, sa langit. Hindi mo talaga madadala kasi pagdating doon, may kayamanan. At ang matindi doon, yung 24 elder gitarista sila. Kasi may sithara sila, may gitara sila doon, no, di ba? Kaya kapag marunong ka daw sa music instrument, mas malapit ka sa trono ng Diyos.
Joke lang yun, joke. Para sa mga guitarist. Joke lang yun ha. Pero malay mo, di ba? Yung mga nasa tabi ni Jesus Christ, mga gitarista yan. Kaya pag yung mga nagkikitara, gumugwapo din yung mga yun. Pag sa Panginoon niya nagpapagamit. So, next tayo. Kung ano pang masabi ko dito. Naka-live tayo. So, magandang gabi sa nating manonood. Next! Number 9. Ready ko lang tong monitor ko. Baka mamaya wala na akong sound sa live stream. Okay, number 9 na po tayo. Magandang gabi, Brother Alvin Holito from Indang, Cavite. Shout out. Signaling for severity of tribulation. Ginamit din yung mga music instrument na trumpet to signal for the severity of tribulation. Di ba may tinatawag na 7 trumpets, pero 6 dun yung yung talagang kada trompeta niya ay may mangyayaring hindi maganda. So in the book of Revelation, 7 angels are depicted wielding trumpets, symbolizing divine intervention in the announcement of significant events, including the tribulations to come upon the earth. So this trumpet serves as heralds of judgment, signaling the unfolding of God's plan and the culmination of human history in Revelation chapter 8, verse 6 to 11. So these verses illustrates how each trumpet blast unleashes catastrophic events upon the earth, including hail, fire, burning mountain, cast into the sea, and a star named Wormwood poisoning the waters. So the imagery evokes the severity of the tribulation and the devastating consequences of divine judgment. Nawa ay kung sino man ang naniniwala sa post-tribulation dito, ay naniniwala ko na tutulungan kayo ng Diyos kayo no? Tutulungan tayo ng Diyos na makaraan dyan. Pero kung kayo ay pre-tribulationist na tinatawag, ay purihin ng Panginoon. Merong mauunang magta-trumpet para hindi kayo makadaan dito. Opo, may mauunang magtrumpeta sa mga pre-tribulationist. Sa mid-tribulationist naman, ayan, ay sa kalagitnaan bago lumitaw yung tinatawag na abomination of desolation, yung uupo na si Antichrist sa may templo. Mapag-aaralan po natin yun sa Systematic Theology 4. Nasa Systematic Theology 3 pa lang tayo about angelology. Excited ako sa Systematic Theology 4. Ang pag-aaralan natin doon is about church and last days. Okay. And last but not the least, ito yung tinutukoy ko na isang trumpet para sa mga pre-tribulationists or pre-tribulation rapture na naniniwala doon. Sa mga dispensationalist, pag covenantalist, di ba, pinag-aralan natin, wala yon. So, sounding of the last trump for the church. In a moment, in the twinkling of night, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. 1 Corinthians chapter 15, verse 52. So, Apostle Paul told us about the resurrection and the second coming of Christ. This verse, as a momentous event for the church, marks the grandeur and solemnity of Christ's return. The trumpet blast would be a sign to call the attention of the bride, a heralding of the moment when the dead will be resurrected and the believers will transform into incorruptible beings. Praise the Lord. So this captured the anticipation and awe surrounding the second coming of Christ, emphasizing its significance and immediacy in the Christian faith. So, be prepared. Purihin ng Panginoon. Ay, alam nyo, napakaganda habang pinag-aralan natin yung roles of music. Kasama na rin yung evangelization dun sa outline natin, di ba? Na from the beginning na talagang sa Matthew, sa communion, where Jesus Christ was about to suffer, sa yung Passion of the Christ, doon na magsisimula yun Last Supper na yun, di ba? Hanggang sa muli niyang pagbabalik. Doon tayo nagtapos sa muli niyang pagbabalik. Kaya nakaka-bless. Ang musika, kapatid, ay may malaking part sa ating pananampalataya. Kaya patuloy nating asamin na hindi naman talaga yung musika ang pinakamahalaga sa lahat. Bagamat ito ay instrumento,
sa ating papuri at pagsamba sa Panginoon ay mahalin natin yung ating or palagi tayong umawit sa Panginoon ng papuri. Mahalin natin ng Diyos sa magitan din ng pagharana sa kanyang puso. So be prepared mga kapatid, dahil pag hindi nyo narinig yung last trump na ito na tinatawag for the church, ay naku, tulog ka. Ibig sabihin, kahit sabihin natin na tulog tayo sa body, pero yung spiritual natin ay awakened, maririnig natin yan. May nagsasabi, maririnig po ba natin yan? Oo. Sa tingin ko, ang makakarinig lang talaga niyan yung mga taong prepared. They are the elected of God na hindi talaga tulog man meron naka-prepare sila tulad ng 5 foolish, di ba? Tsaka 5 wise. That's why preparation is very important for the church, kapatid. Kaya kung ikaw ay medyo nanlalamig ngayon, sa tingin ko kailangan mo nang magising. Oras na nakatulog ka at biglang tumunog ang trompeta, sorry to say, you'll be left behind. Kaya ngayon pa lang ay dapat seryosohin natin ang paglilingkod natin kay Lord. Hindi porke mayroon sa inyo na limbawa lang sa ating church ay may mga musician, minsan kung sino pa yung musician, sila yung malaro. They're not maturing. Bagamat we're treating them na special kasi sila yung nagagamit sa harap. Pero mas special dapat na ituring nila ang salita ng Diyos, na mag-grow sila through the word, not through the instrument lang. Kasi ang tunay na musika ay yung galing natin sa puso na tinatawag. Kaya nga, making melody, diba, in your heart or with your heart. At purihin ng Panginoon, yan yung roles ng music in the New Testament. At meron pa tayong isang part. Ang time check tayo, 8:38. So, saglit lang din ito. Meron tayong papakinggan na video. And let's talk about what music is not. What music is not. So, ayan, water break lang ako saglit. Wait tayo ng 1 minute. Sa mga may tanong, mag-entertain ako ng isang tanong siguro. Magandang gabi po, Pastor Frankie. Ayan. So, purihin ng Panginoon. Share po natin ang ating video. Magandang gabi po, Brother Dennis and Madam Louie. Inom lang po ako saglit and return tayo. Hindi ako nagpa-play ng music kasi namo-mute kapag naka-copyright. Possibly yung compose kong kanta pag nai-record. Yun na lang yung ipe-play natin. So saglit lang po. Amen. Praise the Lord. Ang bilis Sound check. Maganda po ba ang reception natin? Opo.